Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang mayaman pagdating sa agrikultura. Malawak na lupain at may katamtamang klima. Angkop nga itong pagtamnan at gamiting asset ng bansa upang makapag-export at lalo pang kumita. Ngunit parang kabaliktaran ang nangyayari kung ating iisipin. Napakamahal ng bigas kahit tayo na mismo nagtanim. Sumabay nga ito sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Budget mong 100, mahirap nang pagkasyahin. Bakit nga ba mahal ang bigas sa Pilipinas? Yan ang ating aalamin. Unang dahilan, ang Pilipinas ay daanan ng bagyo. Hindi bababa sa 20 bagyo bumibisita sa atin taon-taon, kaya sektor ng agrikultura nahihirapan makabangon. 4 na buwan hanggang 6 magtatanim. Kung kailan malapit ng anihin, dun naman babagyohin. Kaya mahirap talaga kung ating iisipin. Biruin mo, tayo ang nagtanim, hindi natin nakain. Kababayan nating magsasaka, yan ang madalas daing. Hindi na nga kumita, gutom pa ang aabutin. Pangalawang dahilan, hoarding. Hoarding ang madalas ginagawa ng mga negosyanteng timawa. Biruin mo, mamamakyo ng bigas sa murang halaga at itatago sa madla. Hihintayin lumiit ang supply ng bigas sa bansa at magpapakasasa. At pagka nagkakulangan na ng bigas, dun palang ilalabas. Binili ng murang-mura, binenta ng mahal. Yan ang modus ng mga negosyanteng hangal. Kinain na ng sistema at sa pera napamahal. Handang dayain lahat, pati kapwang nagpapagal. Pangatlong dahilan, ang kakulangan ng suporta para sa ating magsasaka. Mga magsasakang dahilan kung ba't tayo may pagkain sa ating hapagkainan. Marapat lang, bigyan din sila ng serbisyo at kanilang pangangailangan. Hindi sapat ang pananim, binhilang at puhunan. Dapat yung habang buhay nilang mapapakinabangan. Ngunit kabaliktaran nga ang nangyayari sa ngayon. Sila pa ang hirap na hirap makabangon. Pag yang mga yan nakapag-isip-isip at nakapag-desisyon, titigil sa bukid at makikipagsapalaran sa nayon. Pag nagkataon, tayo rin ang kawawa. Hindi lang sila, pati pagkain natin mawawala. Aasa na lang tayo ng bigas sa ibang bansa. Panigurado hindi papabor ang presyo sa madla. Ano nga ba ang dapat nating gawin para maibsan o mapabagal ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas? Gobyerno ang tanging may magagawa para magapan ang ganitong problema. Tamang benepisyo para sa kanila nang hindi iwan ang pagsasaka. Tulungan ng mga anak nila makapagtapos sa eskwela. Nang sa ganun, makatulong din sila sa magulang nila. Kung maaari, bilhin ng gobyerno lahat ng palay sa bansa para hindi na mapakinabangan ng mga negosyanteng timawa. Gobyerno na ang bahala mag-distribute sa madla, presyong pantay-pantay at kapani-paniwala. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang patungan. Negosyante lang naman ang dahilan kung ba't nagmamahalan. Paano ba naman tubo ni ganun, tubo ni kuwan? Presyong palay ang bilihan, tubong lugaw ang kitaan. Pagdating naman sa kalamidad, wala na tayong magagawa dyan. Ang magagawa na lang sa kanila ay tulungan at suportahan. Bigyan ng karagdagan tulong pinansyal sa panahon na tulad niyan. Para sa pagbangon, hindi mabigatan, bagkus magaanan. Ilan lang yan sa dahilan ba't ang bigas nagmamahalan. Yung iba dahil sa hirap, binibenta na lang ang palayan. Ititik advantage naman ito ng mga negosyanteng payaman. Bibilhin ng murang palayan, papatagin at pagtatayuan. Huwag na sanang dumating ang punto na wala nang nagsasaka.
panigurado lahat ng tao sa Pilipinas ay mababahala. Samantalahin ang panahon habang may magagawa pa. Yan ang nais nating iparating sa mga namamahala.